Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan dito sa malaking bahagi ng Luzon as well as itong mga kaulapan dito sa West Philippine Sea ay ang epekto nitong southwest monsoon o yung mas kilala natin bilang hanging habagat. Itong habagat ay magdudulot ng monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan sa buong araw dito sa western section ng Luzon. At mapapatuloy rin yung mga kaulapan at kalat-kalat na thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala sa Visayas at sa Mindanao, magpapatuloy itong maaliwala sa panahon ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Evening na thunderstorms. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, para sa Metro Manila heat index forecast natin, posibleng maglaro mula 40 to 41 degrees Celsius. At dahil inaasahan nga natin yung mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, mapapansin natin sa mapa na ito na itong western section ng Luzon ay bahagyang bumaba yung mga lugar na makakaranas ng danger levels of heat index. So nabawasan yung mga areas na ito. Pero gayon pa man, magpapatuloy yung mainit at maalinsangang panahon over most of Visayas at ilang bahagi rin ng Mindanao. So sa buong Pilipinas, highest heat index forecast natin ay 44 degrees, especially dito sa mga areas ng Zamboanga del Norte at sa Surigao del Sur. At sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayak, especially dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 4-day forecast o yung ating weather outlook sa mga susunod na araw, sa araw ng Lunes hanggang sa Martes, magpapatuloy pa rin yung mga monsoon rains o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. So itong western section ay ito yung mga areas nga ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Mula ngayong araw hanggang sa Tuesday, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over these areas. Patuloy rin tayo mag-i-issue ng mga weather advisory para sa accumulated rainfall o yung mga pag-ulan na dala ng habagat. Kaya in general, itong area nga ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, possible ito ring area ng Abra. Patuloy po tayong maghanda sa mga banta ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nandiyan yung mga hazards ng mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon ay magpapatuloy naman itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. So especially dito sa areas ng Cordillera, nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, pati na rin dito sa area ng Palawan at some areas ng Mimaropa. Pagsapit naman ng Miyerkules hanggang sa Thursday, ay unti-unti mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Gayon pa man, magpapatuloy pa rin itong maulap ng kalangitan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa ilang areas ng Northern and Central Luzon. So muli itong Ilocos Region, itong bahagi ng Cordillera, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at sa Palawan. So kung mapapansin po natin, mostly western section pa rin ng Luzon, yung mga makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng habagat. Since ito nga yung mga areas na pinaka-exposed sa mga hangin at ulan na dulot ng southwest monsoon. Samantala, for this forecast period, so Monday to Thursday, sa areas ng Visayas at sa Mindanao, hindi natin inaasahan na aabot yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over these areas. So magpapatuloy yung maaliwala sa panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Magdala pa rin tayo ng payong dahil mainit at maalinsangan nga umaga at tanghali at pananggalang yung payong na yan sa mga ulan pagsapit ng late afternoon to evening. At para sa buwan ng Hunyo, inasahan nga natin na posibleng at least one, so isa hang sa dalawang bagyo ang posibleng mamuo or pumasok ng ating PAR. So makikita natin dito sa diagram na ito yung usual track sa tinatahak ng bagyo for the month of June. So ito yung tinatawag nating climatological tracks.
May apat tayong usual tracks for the month of June. So itong una at pangalawang tracks ay yung tinatawag nating recurving scenario. May mga posibleng mamuong low pressure area na maaring maging bagyo for the month of June, posibleng lumapit ng ating kalupaan. Pero habang papalapit ito ng ating Philippine landmass, posible itong mag-recurve northward or northeastward patungo dito sa northern boundary ng ating PAR. Or in general, patungo sa area ng Taiwan at Japan. So kahit na hindi tatama yung mga bagyo sa mga tracks na ito, kailangan pa rin natin mag-ingat dahil panahon nga ng habagat for the month of June, kahit na malayo yung bagyo dito sa northeast portion ng ating bansa, kahit hindi nga ito magla-landfall, posible pa rin itong hatakin or paibayuhin yung ating southwest monsoon, yung hanging habagat. Kaya kahit malayo yung bagyo, posibleng maulan pa rin sa ating bansa, hindi dala ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo, kundi yung mga pag-ulan na dulot ng enhanced southwest monsoon, yung hanging habagat. At yung ating pangatlo at pang-apat na usual tracks for the month of June, ito yun naman yung ating mga landfalling scenarios. Possible mag-landfall yung bagyo na mamumuo within PAR dito sa eastern section ng Southern Luzon or itong Eastern Visayas area. After landfall, posibleng bagtasin or mag-traverse yung bagyo over most of Philippine landmass dito sa inland areas. At paglabas ng West Philippine Sea, magpapatuloy yung generally pakanluran na paggalaw nito towards Vietnam and Hong Kong area.